Sinasama ko lang to sa documentation ko. Okay? So, una natin gagawin, habang nakahinto tayo muna, Kerwin, alamin natin yung tamang sitting position sa ating manibela. Anong tamang sitting position? Handling position pa. Hawak sa manibela is 9 o'clock daw or 3 o'clock. Pero pwede din sa 10 and 2. Alam mo yung 10 and 2 ka na sa pwede din naman yan. So, pwede din sa 10 o'clock and 2 o'clock. Pwede din sa 9 o'clock and 3 o'clock. Kung ikaw tatanungin ko, saan ka mas komportable? Sa 9 ako. Sa 9 and 3? O tapos, napapansin mo kapag mahaba na yung biyahe mo, naka 9 and 3 ka pa kaya? Nagbabago, di ba? Nagbabago. So, sa start, sa simula, nandun ka sa 9 and 3. Pero di mo mapapansin, hindi magtatagal, nandun ka na sa 10 and 2. Okay lang naman yun. 9 and 3 and 10 and 2. O, pag-aaralan natin, practice natin or exercise natin yung steering. Kunyari tayo kakanan, sabay mo na signal light to right. Turn right. All the way to the right. Good. Tapos straight. Kunyari nag-straight na tayo. Very good. Turn left. All the way to the left. Ayos. O, straight. Kunyari nag-straight na tayo. Okay. Ang tawag natin dyan ay dry steering. Kaya lang, siyempre nagpa-practice lang tayo dry steering. Pero kapag ginawa mo yan, halimbawa na sa tatay mo, magagalit sa iyo, iniikot mo manibela na naka-stationary. Bakit kaya? Nasisira yung Pero alin kaya maapektuhan? Yung mga axle, yung mga joints, na para siya nababanat na naka-stationary. Lalo na yung gulong, nakakapudpud yun. Di ba naka-station, ikaw kaya, gawin kang gulong, tapos gusgusin ka ng gusgusin. Pero nagpa-practice tayo, ina-exercise natin yan dito sa driving school, para alam ng ating mga estudyante kung saan yung kanan, hanggang saan yung kanan, at paano ka ibabalik sa straight. So nagagawa mo naman yung ating turning left and turning right. Kapag sakaling nalito ka, ikutin mo nga na ikutin kahit saan, kaliwat kanan. Yan. Tapos kanan mo ulit. Kaliwa mo ulit. Kaliwa naman, left naman, all the way to the left. Ukuyin mo left ulit. Stop mo nga dyan. Straight kaya yan. Pag hindi ka sigurado, anong kailangan natin gawin? sasagad mo po. Sagad mo siya sa side, tapos ibalik mo ng dalawa. Yun, sigurado ka. At least, hindi ka titingin sa labas para silipin yung gulong mo. Sasabihin mo yung tropa mo, silipin mo nga yung gulong sa labas kung straight. Hindi straight eh. Hindi ba nakakaya? Pero may mga kotse tayo na may indicator dyan sa harap. Parang may guide din kung saan pumupunta yung steering. Pero yung Mirage natin na ginagamit, tapos yung Honda City natin ginagamit, wala pa eh. So at least alam natin kung tuwid ba yung gulong ko or hindi. So patakbuhin naman natin ulit. Forward and reverse. 2 pedals lang ito. Tapak ka muna sa brake. Tama yung ginawa mo. Lagay natin sa letter D. Handbrake release. Pwede ka mag-release ng brake kahit huwag kang mag-gas. Straight mo ulit. Wala mo ng gas pedal. Hayaan mo siya mag-free wheel. May natitira pa siyang 900 RPM. Ibig sabihin may hatak pa siya. Tapos gawin mo ulit yung smooth braking sa unahan. Doon po ulit. Opo, dun sa unahan. Yung pag hindi mo na nakita yung kulay blue pavement markings, dun ka nahihinto. Sige, forward pa curve yan. Pag natakpan na ng hood natin yung blue pavement markings, smooth braking. Very good. O, lagay mo naman sa reverse. Try naman natin umatras. Ang gagamitin mo ngayon ay left and right side mirror kasama ang rear view mirror. Pwede kang lumingon, kinakailangan na. Walang masamang lumingon habang umaatras. So sa mga truck nga, siyempre blind yung likod nila eh. Wala naman silang rear view kasi natatakpan ng panel, lumilingon sa labas. Pero dito, sa mga light vehicle naman, kaya naman tansyahin yung mga mirrors lang. Medyo malapit ka dyan, ilayo mo ko dyan. Dali mo sasakay mo sa right, hindi dyan, sa right. O kontrahin mo siya. Yan! Kung gusto mong ilayo dyan, papunta ka ng right. Okay. Smooth braking mo ulit dito, Kirby. Good. Okay, try mo ulit. Halimbawa, hihinto ka na. Full stop na tayo. Iiwan natin sa sakay. Saan mo nga ilalagay? Neutral. Up, mali yung ating handbrake. Paano nga yung tamang handbrake? Hila. Ang tamang handbrake ay may tunog. Krrrk. Huwag pipindutin kasi minsan di kumakagat. Then, park. Ang gagawin naman natin ngayon, turning left and turning right. Nakita mo yung posting yon? Kakanan ka doon. Ipakita mo sa akin paano ka kumanan o kumaliwa. Ayon sa turo ng dad mo, ha? Kasi kung sakaling pareho lang ako kami, hindi ko na babaguhin. Pero kung may pagbabago, kung may konting diferensya, ayusin natin. So pakita mo muna sa akin paano ka mag-turn left and turn right. Let's go. Wala mo ng gas pedal, ha? Patakboy lang naman natin si Matic ng free wheel lang, walang gas pedal. Nakabang lang yung pamo kay brake. Siyempre gagamit ka ng signal light kasi magra-right tayo dyan.
So turning right ang una, papuntang kanan. Okay, very good. Tapos turning left naman, Kervin. Okay. Straight mo ulit. After ng cone mo dyan sa left, mag-turn ka ulit ng left. Medyo layuan mo lang si Brio, yung classmate mo dyan sa kaliwa. Alright. Ayos. O, medyo lumalapit kayo, layuan mo. After ng cone yan, turn ka ulit ng left. Very good. Okay, straight mo ulit. Dito ka naman sa right. Punta tayo right. Signal light, huwag mo kalimutan. Good. Kunyari may tatawid. Meron tayong imaginary pedestrian sa unahan. Kunyari may tatawid. Hinto mo muna ng smooth. Very good. Ibibila ko 5, 4, 3, 2, 1. 5 seconds lang. Let's go. Dito ka sa bandang right. Lapitan mo tong truck na to sa right. Sige pa. And then stop mo dito, Kervin. All the way to the left. U-turn tayo ng left. Balik tayo sa test track. Pag nag-U-turn, pwede rin mag-signal. Tapos, ang ulo mo, sisilip ka sa kaliwa. Kasi diyan ka pupunta. Pwede ka mag-shoulder check. Yan. Kung saan daw tayo papunta, doon din ang tingin ng mata natin. Doon din ang baling natin. Yan. Very good. Sa test track pa lang naman ho kami, ha. Okay, straight. Kunyari, may pedestrian. Meron tayong stop sign dyan. Hihinto ka muna, ha, bago tayo tuloy ang tatakbo. 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. Turn right. Very good. Okay. So, okay naman, ha. Halos wala kang babaguhin sa manibela mo. Before the pedestrian, hinto ka muna. Okay. Stop. Full stop tayo. Iiwan na naman natin yung sasakay sa garahe. Anong kailangan sa mga gears natin? Sa mga unahin? Tapos park. Tapos kunyari, nagpatay na tayo ng engine. So ganun ho tayo, ha. Drive and keep safe always. Mabuhay po.